Bakit? Anong meron? Tungkol po ito sa gagawin na operasyon kay Chairman Shin. Pwede bang tumulong ako sa inyo as first assistant? Oras ng pangangailangan. Gumawa ka ng paraan para makasali ka sa operasyon. I-report mo sa akin lahat ng mangyayari sa operasyon mula sa simula. Uunahin ang pangangailangan ng iba, maliban sa sariling desisyon. Nakapag-cardiothoracic surgery ka na ba? Bago mo pa malaman kung ano talagang gusto mo, mapipilitan ka na makipagsabayan sa kalakaran ng mundo. Nung intern ako, nakapag-participate na ako sa isang heart transplant. At minsan nakapagsasabi ka, At saka sa isang aortic dissection din. 4 na cardiovascular bypass, ng mga bagay na kalabisan. isang ECMO operation, at 3 beses sa isang VAD operation. Minsan makapagsasabi ka ng mga bagay na kasinungalingan. Mukhang masarap maging anak ng nasa pwesto. Hindi ko inakalang marami ka ng karanasan. Kasi dati, hindi pa ako makapag-desisyon kung gusto kong maging GS o CS. Pero kung sa'yo mapupunta ang pagiging first assistant, mawawala sa list si Dr. Yun. Alam mo bang ganun ang mangyayari? Meron pa bang paraan para makasali? At sa huli, mapipilitan kang gawin ang lahat kahit pa makasakit ng iba. Ito ang mundong ginagalawan namin. Kailan mo ba planong gawin ang operasyon kay Chairman Shin? Gumawa na ako ng request dun sa gumagawa ng mga parts na kailangan ko. Ang sabi nila sa akin, baka sa linggong to sa susunod pa. May napili ka na ba ngayong team para sa operasyon? Wala pa sa ngayon. Wala sa kondisyon yung nag-iisang cardiothoracic surgeon natin. Sabi mo, hindi naman magiging mahirap yung operasyon. Kailangan lang palitan yung battery sa pacemaker. Baka kasi may problema na rin dun sa mismong artificial heart. Ganun ba? Nitong nakaraan lang, marami tayong report na natanggap na may diferensya na yung artificial heart ni Chairman Shin. Meron ka na bang schedule? Maraming pwedeng mangyari ang dapat kong isipin. Baka 10 araw mula ngayon. 10 araw? Palagay mo nakuha niya yon? Sa tingin ko, naintindihan niya. Kinuha ko yun. Dr. Yun Sojung, Bakit? may package para sa'yo. Uy, ayan. Mabuti dumating ka agad. Teka, ano man laman yan? Oh. First string suture? Nagawa mo na ba yon? Oo, sa acute appendicitis operation. Mahirap ba yung gawin? Yung paraan ng pagtahi ang hindi mahirap. Manipis ang serosa kaya dapat maingat. Mga 2 hanggang 3 mm lang ang kapal ng gamit mong pantahi. Masyadong manipis. Kaya dapat sanay kang gamitin yon. Madali yun sa'yo. Basta magsanay ka lang.
Nagamit mo na ba yun dati? Sa mga ugat? Ano sa mga ugat? Hindi ganyan. I-relax mo ang kamay mo. Kapag nagtatahi ka ng organs, dapat may tamang diin lang sa kamay. Kung masyadong madiin, mapupunit yun. Pag hindi, baliwala ang ginawa mo. Ano ka ba? Alam ko naman yun. Kaya mo mag-isa? Hindi ko pa kaya, Dr. Kang. Ituloy mo lang. Sige. Ang punto ng purse string suture ay tahiin yung sugat sa pinakamanipis na paraan. Ituturok mo yung karayom sa ugat at iaangat mo yun bago mo tamaan yung intima. Paano kung mahiwa ko yung endoderm habang ginagawa yun? Para sa aming general surgeon, madaling linisin ang mga dumi sa bowel, pero sa cardiac surgeon... Magugulat ka na lang biglang tatalsik ang dugo ng pasyente sa kisame dahil sa pressure sa aorta. Grabe yun. Bakit? Masakit pa rin ang kamay mo? Ilang araw na tong hindi sumasakit. Pero minsan parang naninigas pag masyado akong napapagod. Akin na yan. Tingnan mo. Tusok. Angat. Steady sa pagpihit. Okay? Pasubok ako. Ganito? Tuso. Akin na. Ganito. Kailangan manipis lang. Tuso. Tapos pihit. Ganito. Nipisan mo lang, tapos pihit ka agad. Bago mag-intima. Dahan-dahan lang. Okay, ayan. Nagawa ko na. Isang beses pa. Sige, ikaw lang mag-isa. Yan, kasi nga, tama yan. Tapos pihit ah. Okay. Galing! Yan, igawa mo na mag-isa. Okay ba talaga itong ginagawa ko? Naman, kaya mo na. Iwala lang. Manager dyan. Ano nangyayari? Si Master Kim kasi, sa wakas, sasabihin niya na kung sino ang mga makakasama sa operasyon. Wow! Tulad ng alam niyong lahat, bukas maa-admit dito si Chairman Shin. Paghahandaan natin ang operasyon para palitan ng batteries ng pacemaker niya. Pero baka may pagbabagong mangyari pagkatapos ng examinations. Kaya tandaan niyo yun. Magpapatawag ako ng conference tungkol sa operasyon bukas ng mga 8 a.m. matapos ma-admit ng pasyente. Siguruhin yung nakahanda kayong lahat. Kung ganun, sino ang first assistant para sa operasyon? Para sa operasyon ni Chairman Shin, ang napili ko, si Dr. Yun. Ikaw ang first assistant. Yun lang. Makinig kayo. Ito na ang pinakihintay natin. Ang chairman ng Foundation Hospital
ang sumusuporta sa Doldam Hospital. Si Chairman Shin, ma-admit dito. Dito siya magpapagamot sa ospital na ito. Kaya naman, hindi ko makakalimutan ang araw na ito kahit kailan. Congratulations, son! Siguruhin yung malinis na malinis ang lugar na to na para bang bahay nyo talaga ang nililinis nyo. Maliwanag ba sa inyo lahat? Dadating dito si Chairman. Sige, kilos! Manager Jiang, ano bang nangyayari rito? Hayaan yung ganito ang lugar. Pero si Chairman ang darating. Oh, teka, maglagay kaya tayo ng red carpet mula porch hanggang lobby. Ano sa palagay mo? Sobra naman yung gusto mo mangyari. Ganun ba? Mag-ingat kayo! Siguruhin nyo magandang kalalabasan yan. Sige, buksan nyo ang ilaw. Opo, sir! Oh! Ang ganda! Pagandahin nyo yan na para bang sa inyong dekorasyon na yan, ha? Malapit na palang mag-Christmas. Uy, alam niyo ba? Kasama ako sa operasyon ni Chairman Shin, hindi bilang emergency medical personnel, kundi bilang isang cardiac surgeon. Congratulations, Dr. Yun! Buti naman, may nangyari sa pagbabasa mo tungkol sa pacemaker. Napansin niyo ba? Siyempre naman. Kaya masaya talaga ako para sa'yo. Congratulations! Salamat! Bibisitahin mo pa rin kami, tama ba? Ano bang ibig mong sabihin pa rin? Nandito lang ako. Dapat mag-celebrate. Ilibre mo pa kami. Ilibre mo kami. Oo na. Sige na. Hello, ito si Kang Dongju. Pumunta ka dito sa office ko. Sige, Master. Chairman Shin, sinikap naming ayusin ang lahat para sa inyo. Kung may iba pa kayong kailangan, huwag kayong magdalawang isip na sabihin yun sa akin. Ako nga pala si Jiang Gite, manager ng Doldam Hospital. Sapat na to, Manager Jiang. Salamat sa kabutihan niyo. Sige. Sino siya? Ikaw ba ang doktor ko? Ako si Song Yon Chol, Chief Surgeon ng Gode Hospital. At siya naman si Dr. Do Inbom. Siya ang anak ni President Do, Chairman. Hello po, Chairman Shin. Ang binatang ito bang magiging doktor ko? Hindi niyo siya doktor. Nandito lang kami para kumustahin po kayo, Chairman Shin. Ano ngayon? Sabihin niyo sa akin, nasan ba ang doktor ko? Bakit wala siya rito? Anong nangyari, Manager Jiang? Bakit nga ba wala rito ang doktor ni Chairman Shin? Nandito na ako. Hello, Chairman Shin. Ako si Yun Sojung. Ako ang cardiac surgeon para sa operasyon niyo. Isang babae? Wala ba kayong mga doktor na lalaki dito? Chairman Shin. Nasaan si Master Kim? Ipatawag mo siya. Nagawa niya sa akin to. Sabihin niyo sa kanya, nandito na ako. Bakit hindi niya ako harapin? Ngayon din tawagin niyo! Opo, Chairman. Gusto ko maglaan ka ng oras mamaya. Bakit, may problema ba? Meron akong video conference mamaya kasama ang ilang mga doktor sa Cleveland. Tungkol sa artificial hearts ang pag-uusapan. Marami akong i-discuss doon mamaya. Sige po. Excuse me. Kailangan yung puntahan si Chairman Shin ngayon din. May problema tayo. Teka, anong sadya mo? Bakit nandito ka ngayon? Siya ang chairman ng board kaya dapat lang na pumunta ako dito. Kinumusta ko lang siya. At pinakilala ko rin ang sarili ko. Baka hindi mahawakan ng maayos ni Dr. Yun ang operasyon. Maganda siguro kung papalitan mo siya at ibigay ang pwesto sa iba. Bakit nandito ka pa? Sabi ko alis na. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga kailangan naming gawin. Doktor Yun,
Umalis ka na. Ngayong araw po, kailangan magsagawa ng blood test tsaka x-ray scan. Hindi mo ba ako narinig? Mamayang gabi, hindi na kayo pwedeng kumain. Gagawin ng CT scan nyo bukas ng umaga. Si Master Kim lang ang gusto ko makausap. Papuntayin niyo siya rito. Si Master Kim po kasi, para sa operasyon nyo, marami pa siyang kailangan gawing paghahanda. Yung mga ganitong simpleng test, kaya ko nang isupervise. Sabi ko, ayoko nga sa babaeng doktor. Hindi ako komportable. Alam nyo, ganun din ako, Chairman Shin. Ano yun? Paano kung nagkapalit tayo? Kung sabihin kong hindi ako komportableng gamutin kayo dahil lalaki kayo, magugustuhan niyo ba yon? Kaya nga pinapapalitan kita, hindi ba? Kuha niyo ako ng bagong doktor. Hindi po yun pwedeng mangyari. Isa kayong pasyente, isa akong doktor. Kung may reklamo kayo sa mga gagawing panggagamot sa inyo, pakikinggan ko yon. Pero kung tungkol sa ibang bagay ang reklamo nyo, hindi ko yon bibigyan ng pansin. Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong sabihin yan, ha? Nakikipagbiroan ka ba sa akin? Ha? Ang totoo niyan, sinisikap ko pong wag ma-intimidate sa inyo, Chairman Shin. Dahil kung hindi ko magagawang ituloy ang panggagamot sa inyo. Kailan pa nagsimula yung ubo niyo? Kapag tumatanda na ang tao, natural lang yung nangyayari sa kanila. Hindi mo na dapat yung malaman kung kailan nagsimula. Naiintindihan ko. Please, magsuot na kayo ng hospital gown. Pakikunan siya ng temperature, pati blood sample. Yes, Dr. Yun. Sige po. Master Kim. Nasisiraan ka na ba? Hindi mo siya papansinin? Hindi siya yung klase ng taong ginaganon. Anong gusto niyong gawin ko sa kanya? Dapat ba idemanda ko siya ng sexual discrimination? Ang lakas talaga Sa ng... palagay mo ba, magagawa mo yung mga test sa kanya nang walang problema? Matatapos ko yon sa loob ng 2 oras. Tapos noon, pagpapahingahin ko na siya. Sa tingin mo ba, may kailangan pa akong asikasuhin? Wala na, Master Kim. Sige na, gawin mo na yan. Okay. Hayaan mo siyang ganon? Hindi mo ba narinig ang pagtrato niya kay Sherman? Makinig ka. Oras na ma-intimidate ang doktor sa pasyente niya, malalagay sa alanganin ng buong proseso ng gamutan. Walang nilabag na patakaran si Dr. Yun. Teka. Master Kim, Ano? hindi niyo ba siya pupuntahan? Hinahanap niya kayo kanina pa. Masyado akong busy ngayon. Sabihin mo, dadaan ako mamaya. Hindi natin dapat pabayaan ang mahalagang pasyente. Teka lang. Ay, naku. Paano ba to? Ito si Dr. Kang. May emergency tayong pasyente, isang batang lalaki. May sugat siyang 10 centimeters. Sige, papunta na ako dyan. Ano? Ayaw niyang pumayag magpa-test? Opo, paulit-ulit niyang hinahanap si Master Kim. Nakuhanan mo ng dugo? Ayaw po niya, hindi po siya pumayag. Yung temperature niya, 38.3. Pakiabot mo yan. Kukunan ko kayo ng dugo, Chairman Shin. Itatanong ko lang, kailan pa lumala yung ubo niyo? Mula nung nakaraang linggo, naging madalas na. Meron ba siyang plema? Oo, sa palagay ko meron siyang plema. Nakita mo ba kung anong kulay ng plema? Bakit po pinatay? Hindi mo ba nakikitang pinanonood ko yun? Ano bang ginagawa mo? May pasyente kung ginagamot ngayon. Manood kayo mamaya pagkatapos ko. Ayoko magpagamot sa'yo. Sinabi ko na, hindi ba? Papuntayin mo si Master Kim ngayon din. Alam mo ba kung gaano kalaking pera yung kinuha niya sa akin? Ayokong tulad mo lang ang gagamot sa akin. Higit pa dito ang nagagawa ng tulad ko. Yung paghinga nyo, kailangan kong marinig. Papuntayin mo si Master Kim dito. Siya ang gusto kong gumamot sa akin. Chairman, hindi natin alam. Baka may pneumonia na kayo. Ano? At kung meron nga, kailangan nyo na po kaagad uminom ng antibiotics. Kung hindi namin kayo mabibigyan ng anesthesia. Hindi kayo mauoperahan. Teka,
Anong... Hindi lang yun ang mangyayari. Sobrang magagalit din si Master Kim sa akin pag ganon. Tatawagin niya ako walang kwenta at walang alam. Na hindi ako nababagay sa ospital na to. Hindi ko na problema kung... Hindi niyo pa kasi nakita kung paano magalit si Master Kim. Wala rito ang may gusto mapagalitan niya dahil yun ang pinakamalala sa lahat. Kaya pwede po ba? Please lang, makipagtulungan kayo sa akin. Parang awa niyo na, huwag kayong pasaway. Ay nako, ewan ko sa'yo. Pakikinggan ko ng paghinga niyo. Relax lang kayo, hingang malalim. Mag-exhale naman kayo ngayon. Ulitin natin. Inhale. Hinga ulit. Gagamutin ko sugat mo, okay? Teka, ha? Hindi ito masakit, lalo na kung hindi ka... Nangyari yan sa playground. Nahulog kasi siya sa padulasan. Tumama ang ulo mo, kaya ka nasugatan? Baka ganun nga. Hindi ako sigurado. Hindi ko nakita kung paano siya nahulog. Nandito ba mga magulang niyo? Pareho silang nasa trabaho ngayon. 7 p.m. pa daw makakapunta ang mama ko dito. Sige na, gagamutin ko lang ang sugat mo. Sige na, good boy yan. O ano? Gusto mo tong hawak kong candy? O bakit? Ayaw mo na matamis? Gusto ko dalawa. Kung hahayaan mo kaming gamutin ka, tada! Bibigyan pa kita ng 2. O ano? Yung sugat mo, gagamutin na namin, ha? Oh, Buti alam mo ang gagawin. naku, walang kabagay-bagay yun. Pwede ko na bang gamutin ang sugat mo ngayon? Good boy naman pala eh. Parang kagat lang to ng langga, medyo may kirot. Kailangan kong tahin yung sugat, tapos isitiskan natin siya. Okay, Dr. Kang. Ayan. Naku, good boy naman pala talaga yan eh. Masama bang pakiramdam mo? Medyo pagod lang ako. Tawag na ba ako ng ibang doktor? Hindi, okay lang. Ako nang gagawa. Mukhang nasusobrahan na siya. Oo, tama ka. May emergency patient! Sojong! Sojong! Please, huwag mo ko iiwan! Dalhin niyo siya dito. Please, Ito po. tulungan niyo siya! Pasok po. Ano nangyari? Nawalan siya ng malay dahil sa pills. 1, 2... 2, 3. Excuse me! Ano pong nangyari sa kanya? Ang anak ko, mataas ang lagnat niya. Ibaba niyo siya sa kama. Nurse Ong, May pneumonia siya. Opo, di magandang tunog ng paghinga niya. Temperature 38.7. Ini-examine na yung sample ng plema at dugo niya ngayon. Base sa community-acquired pneumonia, bigyan mo siya ng Triaxone. Opo, Master Kim. Dr. Yun, sandali. Ayan. Oh, ibang model ng artificial heart to. Hindi to yung na kay Chairman Shin. Yung artificial heart ni Chairman Shin, Model A. Maraming report na depektibo raw ang model na yon. Balita ko ititigil ng paggawa nun. Master Kim, iniisip po bang palitan yung artificial heart ni Chairman Shin? Tama ba ako? Pag-aralan mong mabuti ang tungkol sa model na yan. Kasama yan sa mga detalye ng pag-uusapan sa conference. Sige, Master Kim. Siguradong hindi ito magiging madali. Insu, aalis ka na? 6 p.m. na ba? Wala pang 6 p.m. Ang totoo kasi niya, nandito ng asawa at biyanan ko. Kaya alis ako na maaga. Maski na, dapat 6 p.m. ka pa rin umalis. Para kasing may pneumonia si Chairman Shin, kaya magiging busy ako. Ang totoo, nakiusap na ako kay Dong Ju na sikasuhin yung ER. Pasensya ka na, ha? Masyado kasing mabusisi yung biyanan ko.
Ay, ito na siya. Tinatawagan na ako. Pagkatapos ng dinner, babalik agad ako dito. Pasensya ka na talaga. Hello, Mama? Nandiyan na kayo? Oo, palabas na ako. Ay, nako. Kami lang yata ni Dongju ang seryoso sa trabaho dito. Huwag mo akong idamay dyan. Hindi ko siya tutulungan. 3 araw na magkakasunod ng naka-duty si Dongju. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hindi. Bakit naman? Babalik ako kaagad pagkatapos kong tingnan ng lagay ni Chairman Shin. Okay lang ba? Sabi ko hindi. Marami pa akong gagawin. Ay, nako. Kahit kailan talaga, hindi ka maasahan. Hello? Pupunta na ako dyan. Sige. Huwag kang hihingi ng pabor sa akin kahit kailan, ha? Hindi ko yun gagawin. Ano yun? Hindi lang battery sa papalitan niya, kundi yung mismo artificial heart. Sa tingin ko, yun ang plano nilang gawin. Hindi ako makapaniwala. Hindi niya basta pwedeng gawin yun. Mukhang mahihirapan sila ngayong ituloy yung surgery. Si Chairman Shin kasi may suspecha silang may pneumonia siya. Sa palagay ko, ipagpapaliban nila yun ng ilang araw dahil sa inflammation. O sige, balitaan mo ako sa mangyayari. Bahalak nilang palitan yung artificial heart. Sujong, ayos ka lang ba? Gumising ka, Sujong. Sorry talaga, patawarin mo ako. Excuse me, sir. Ano yun? Ano mga gamot ang ininom niya? Dala mo ba yung mga yon? Oo. Yan yung mga gamot. Sa palagay ko kasi marami siyang ininom na ganyan. Sabihin mo, anong relasyon mo sa kanya? Boyfriend niya ako. Ang totoo, meron kasi kami pinag-awayan. Kayamanan. Relax ka lang. Pwedeng maghintay ka muna sa labas. Titingnan ko lang ang lagay niya. Sa labas po muna kayo. Sujong, huwag mo akong iwan. Kumapit ka lang. Miss, sige na, gumising ka na. Miss, wala na siya. Yung boyfriend mo, nandun na siya sa labas. Sabihin mo na sa akin kung ano talaga ang nangyari para malaman ko kung paano kita gagamutin. Ito, ilan ang ininom mo nito? Sasabihin mo ba sa boyfriend ko tungkol doon? Hindi ko sasabihin. 2 lang. Kasi sumakit ang tiyan ko kaya ako uminom ng gamot. Bakit ka nagsinungaling sa kanya? Kasi nag-away kaming 2. Pagkatapos sobrang naging galit ko sa kanya. Pero totoo yun, hindi ako nagsisinungaling. Uminom ako ng gamot dahil sumakit nga ang tiyan ko. Kahit nagsasabi ka pa ng totoo, hindi mo pa rin dapat gawin ng ganito. Naintindihan mo? Pasensya na kayo talaga. O sige, bibigyan kita ng relaxant. Magpahinga ka muna sandali. Sige. Kumusta na siya? Masama bang lagay niya? Ligtas siya, wala siya sa panganib. May ipapainom din ako sa kanya para makapagpahinga siya. Ay, salamat. Sobrang natakot ako doon, Sujong. Sujong, sorry talaga. Hindi ko na uulitin yun. Patawarin mo ako. Sujong. Pakibigyan siya ng relaxant. Sige, Dok. Mataas ang lagnat ng isang pasyente. Mukhang hindi okay yung buong pamilya. Okay, sige. Nurse O. Susunod na ako. Anong problema? Nagsimulang lumala yung ubo niya kagabi. Excuse me. Pagkatapos ko siyang painumin ng gamot, hindi pa rin gumanda ang lagay niya. Pati kayong dalawa ng misis mo, umuubo rin pala. Gaano na ba katagal yan? Mga 3 to 4 days na mula na ubuhin ako at ginawin. Akala ko mawawala rin agad. Pero nilagnat na rin sila, nahawa sa akin. Sige, pakinggan ko ang paghinga niya. Okay. Relax lang, huminga ka ng malalim.
Hindi maganda ang tunog ng baga. Kailangan natin siyang ipa-x-ray. Di ba, simpleng sipon lang yan? Kailangan ko na rin i-check ang kondisyon yung dalawa. Please, maupo muna kayo dyan sa kama. Relax lang. Huminga ka ng malalim. Bumiyahe ba kayo ng pamilya mo sa labas ng bansa nitong nakaraan? Hindi. Ako lang ang bumiyahe. Galing akong business trip ng mahigit 2 buwan. Saan bansa ka galing? Sa Saudi Arabia. Saudi Arabia? Kailan ka bumalik dito sa bansa? Mga 4 na araw na ako rito. Hindi maaari ito. Nurse, mag-usap tayo sandali. Makinig kayo mabuti. Kailangan nating isara ang emergency room. Dr. Kang, ano bang sinasabi mo? Ang suspecha ko may MERS cases dito. Ilipat nyo sa hybrid room yung mga suspected patients. Base sa manual, isara ang emergency room. Maglagay kayo ng protective film sa entrance ng hybrid room. Siguraduhin yung sapat ang supply sa ganitong pangyayari. Huwag kayong matataranta. Bilisan niyo ang kilos para di lumala ang sitwasyon. Maliwanag? Sandali lang. Magsuot muna kayo ng protective gears. Hello? Si Master Kim to. Ano? Manatili lang po kayo sa hybrid room. Doon muna kayo pansamantala. Ano nangyayari? Meron tayong isang pamilyang pasyente. Galing yung ama sa Saudi Arabia. Mataas ang lagnat at inuubo. Pinag-iinalaan silang MERS cases kaya si Dr. Kang pinasara yung ER. Ilang taong nasa emergency room? Hindi ko pa alam kung ilan ang pasyente. Pero 5 staff natin ang nasa loob. Si Dr. Kang, Nurse O, Nurse Pak at Nurse Om. Naganda na kami ng mga tubig at N95 masks. I-report mo to sa Korea Centers for Disease Control and Prevention. Humingi ka rin ng protective gear sa Public Health Center. Kailangan nila itong malaman. Opo, Master Kim. Manager Jam, i-discharge na yung mga pasyenteng pwede nang umalis dito sa ospital. Tawagan mo rin yung mga ospital na may alam sa MERS. Gagawin ko kagad. Bilisan niyo kilos. Oh, Master Kim. Anong nangyayari? May emergency ba? Emergency talaga. May pinaghihinalaang kasing MERS patient sa ER. Bumaba na ang temperature niya. 37.8 na lang. Kailangan ko munang makita yung resulta para malaman kung bakit kayo nilagnat. Binigyan ko kayo ng experiential antibiotics.
Kapag epektibo ito, gaganda ka agad ang pakiramdam nyo, Chairman. Kung hindi naman, titingnan natin ang resulta ng test bago tayo magpapalit ng antibiotics. Bakit hindi nagpapakita si Master Kim? Wala ba siya dito sa ospital? Siya nagsabi na dito ako magpa-admit, pero masyado naman yata siyang abala. Ano bang dahilan kaya abala ang isang doktor? Dahil yun sa pasyente. Abala si Master Kim sa paghahanda sa operasyon nyo kaya hindi niya kayo mapuntahan. Alam mo bang masyado ka madaldal na babae? Ang bagay sa'yo yung maging isang TV announcer imbis na doktor. Siguradong napakagaling mo. Kayo talaga. Alam nyo ang totoo niyan, hindi ako madaldal o nagsasalita masyado. Sabi nga sa akin ng mga kaibigan ko, introvert daw ako, Lolo. Anong sabi mo? Wala po. Chairman Shin. May nilagay nga po pala kaming bagong air purifier. Nagbubuga din yan ng mainit na hangin. Kaya gamitin nyo. Hindi yan mahirap paganahin. Sa palagay ko, kailangan ko nang umalis. Pahinga muna kayo, Lolo. Chairman Shin. Siguro nga hindi niya talaga alam kung gaano siya kadaldal. Oh? Naintindihan ko. Ano bang nangyayari? Bakit naka-code green ng ER? May mga pasyente sa ER na pinaghihinalaang may MERS. Mahigpit na pinag-uutos na walang aalis sa pwesto nila hanggang walang sinasabi. Mas lalo kang maging maingat ngayon, lalo na't ikaw ang doktor ni Chairman Shin. Ang totoo, nakiusap na ako kay Dong Jun na asikasuhin ng ER. Dr. Yoon, narinig mo bang sinabi ko? Ang totoo, nakiusap na ako kay Dong Jun na asikasuhin ng ER. Dr. Yoon Sojung, Tangju, nasan ka? Tangju. Dongju, Umalis ka dyan sa pinto. At wag na wag kang lalapit sa emergency room, Sochong. ikaw ba? Ayos ka lang? Bakit parang may sakit ka? Okay ako, wag kang mag-alala. Basta wag kang lalapit dito sa ER, ha? Dongju. Dr. Kang! Lumayo ka na. Dongju! Tumawag ka na ba sa Public Health Center? Kailan darating ang supply? Ang totoo niyan, Master Kim, walang sumasagot sa tawag. Sa palagay ko, wala nang tao sa opisina. Yung CDCP, natawagan mo ba? Natawagan ko, pero sabi lang nila, ilipat yung mga pasyente sa tinalagang ospital. Tawagan mo ulit. Tawagan mo! Sige po. Oo. Nasabi na yun sa akin. Kaya nga lang,
Sigurado ba kayo may MERS yung pasyente? Hindi ba't kayo ang dapat kontakin sakaling may pasyenteng ganun ang hinihinalang sakit? Oo, ganun nga. Ipadala nyo na yung mga pasyente sa mga itinalagang ospital. Binigay na namin sa mga ospital na yun lahat ng kailangan nila. Kaya kung doon yung sila ipapadala... Tatlong pinaghihinalaan naming pasyente. Paano namin sila ipapadala sa mga tinalagang ospital? Kung di sila kaya i-contain ng public health center, di tumawag ka na lang doon sa 911. Paano sila dadalhin doon kung isa lang ang naka-assign na ambulansya para dito sa lugar natin? Anong gusto mong sabihin sa akin? Ha? 3 beses babiyahe papuntang Gangnong na 2 oras ang layo dito? Yun ang gusto mong gawin namin buong gabi? Kung hindi yun kayang gawin gamit ang isang ambulansya, di kumuha kayo ng isang ambulansyang pribado. Naiintindihan mo ba kung anong pinagsasasabi mo? Lahat ng crew members kailangan ng protection suits para mailipat yung mga pasyenteng pinaghihinala ang may MERS. Wala kaming mga gamit dito sa ospital. Wala rin kaming protection helmet saka protection suits. Paano mo nasabi sa amin kumuha na lang kami ng pribadong ambulansya? Hindi mo kailangan sumigaw. Katulad nga ng sinabi ko sa'yo kanina, lahat ng kakailanganin nila, ibinigay na namin doon sa mga itinalagang ospital. Ang kailangan nyo lang, ilipat sila doon. Yun na nga sinasabi ko, yung paglipat sa kanila ang problema. Yung paglipat sa kanila! Hindi mo ba naiintindihan? Tanga ka ba kaya hindi mo maintindihan yung sinabi ko? Naiintindihan ko. Teka, iniinsulto mo ba ako? O ikaw, solusyon sa problema ang kailangan natin. Hindi ito maayos kung sisigawan mo lang ako, maski manginsulto ka pa. Kalimutan mo na. Ibababa ako na! Ay, ibang klase ka talagang... Hello? Doldam Hospital? Sino ba siya sa akala niya? Master Kim, dinischarge ko na lahat ng mga pasyente sa second floor na pwede nang umuwi. Pwede ka nang kumilos para sa emergency room. Ako nang bahala sa second floor. Sige, salamat. Mag-ingat ka. Master Kim, Teka, bakit ka nandito sa ibaba? Hindi ba't sinabi ko na sa inyong manatili lang kayo sa pwesto nyo? anong mangyayari sa kanila doon? Silang mga nasa ER. Anong plano niyong gawin? Kinokontak pa namin yung public health center. Doon ka lang sa pwesto mo sa taas, huwag ka rito. Emergency room. Sabihin mo, ano na mga nangyayari dyan ngayon, Nurse O? Master Kim. Inilipat na namin sa hybrid room yung mga pasyenteng pinaghihinalaan naming may MERS. Kumusta ang mga ibang pasyente? Hindi pa sila sinasabihan tungkol sa sitwasyon. Naisip ko baka kasi magkagulo pag nalaman nila. Mas maganda kung ipapaalam niyo sa kanilang tungkol doon. Yung mga pasyenteng pinaghihinalaan yung may MERS, kunan nyo ng blood samples, sputum samples na rin. Tapos iwan mo sa may pinto sa likod. Kami nang bahalang gumawa ng test. Pagkatapos nun, ang buong emergency room, kailangang isara at i-quarantine. At mananatili yung nakasara hanggang may malinaw na diagnosis. Naiintindihan ko. Huwag ka masyadong mag-alala tungkol sa lugar na to, Master Kim. Gagawin ko ang magagawa ko. Sige, yun lang. Di mo ba sasagutin? Si Dr. Yun ah. Kami ni Nurse Pak ang mag-aasikaso ng mga kailangan gawin sa hybrid room. Hindi ako papayag. Ako ang sasama sa'yo. Kami na lang ni Nurse Pak. Okay sa'yo? Walang problema. Huwag po kayong mag-alala. Malakas ang immune system ko, Nurse O. Gawin na natin. Ano ba talaga nangyayari?
Nasa panganib ba kami ng pamilya ko? Sir, narinig niyo na ang tungkol sa MERS, hindi ba? Doktor, sinasabi mo ba sa amin na meron kaming MERS? Ang sintomas ng MERS, katulad lang ng simpleng sipon. Kaya iisipin mong hindi seryoso. Dahil bumiyahe ang asawa mo sa bansang apektado ng ganong sakit, may dahilan kami na pagdudahan siya. Ay, Diyos ko. Doktor, mamamatay na ba kami? Hindi lahat ng pasyenteng may MERS namamatay. At saka, hindi pa tayo nakakasiguro na meron kayong MERS. Huwag kayong masyadong mag-alala. Sa ngayon, kukunan namin kayo ng samples para i-test. Blood at sputum samples, yun ang kailangan, pati na chest x-ray. Ay. Kunan mo sila ng sputum samples. Kailangan din silang ECBC, blood chemistry test, ABGA, at saka chest x-ray din. Opo, Dr. Khan. Pakikuha po to para sa sputum sample. The number you have dialed is not... Nurse O, mukhang sobrang pagod na si Dr. Kang. Siguro mas maganda kung magpahinga muna siya. Ano bang meron? Ano ba nangyayari dito sa emergency room? Excuse me, ma'am. Pasensya na kayo. Sarado na po kami ngayon. Please, umuwi na kayo. Ang sabi sa akin nandito sa ospital ang mga anak ko. 7 taong gulang na lalaki siya. Nasugatan siya sa ulo. Kaya dinala siya dito sa emergency room. Sa emergency room? Ano bang ibig niyong sabihin? Hindi pa kami pwedeng umuwi? Bakit hindi kami pwedeng lumabas? Sir, posibleng may mga pasyente tayong may MERS dito. Ano? Meron silang MERS? Pero paano? May MERS dito? Sinasabi mo ba sa amin na may MERS sa mga tao nandun sa loob ng kwartong yun? Lahat sila? Hindi pa kami sigurado. Pwede ring wala. Please, bumalik na kayo doon at sundin nyo na lang po muna ang sasabihin namin. Hindi pwede ang sinasabi mong yan. Dapat pala kanina mo pa kami pinalis. Paano nyo nagawa igulo kami lahat dito? Gusto niyo bang mamatay tayong lahat? May mga taong darating dito mula sa Public Health Center at sila ang maghahatid bawat isa sa inyo pa uwi. Pero sa ngayon, hindi kayo basta pwedeng umalis dito sa ospital. Grabe, hindi ako makapaniwala sa inyo. Honey. Ay, buwisit! Sir! Sir! Sir, itigil mo na yan! Tumigil ka na! Bumalik ka sa upuan mo! Itiwan mo ako, sir. Itiwan mo ako! Bakit yung ikukulong dito kasama ang mga pasyente niyan, ha? Sige na, buksan niyo na ang pinto! Huminahon ka, may mga bata tayong kasama dito. Tinatakot mo lang sila dahil sa pagsigaw mo. Buti pa sumunod na lang kayo sa amin. Sinabi, buksan niyo yung pinto! Pasensya na kayo, sir. Tigil nyo na to at bumalik na kayo sa upuan. Gumagawa lang kayo ng malaking gulo. Naiintindihan nyo ba? Iwan mo ako, ano ba? Honey! Honey! Sujong! Sujong, ano yun? Ha? Ano problema? Bakit, miss? Ano yun? May masakit ba? Yung tiyan ko, ang sakit. Hindi ko na kaya. Miss, dumiretso ka ng higa. Tiklop ang tuhod. Sandali ko didiinan ng tiyan mo, ha? Okay? Dito masakit? Medyo lang. Pero kapag dinidiinan mo, mas sumasakit sa bandang kanan. Appendicitis? Kung dito ko didiinan. Ngayon susubukan kong mas tagalan ng pagdiin. Sabihin mo kung masakit. Aray!
Ano yun? Appendicitis? Oo. Meron siyang rebound tenderness, pati ng Robsings at Dunphy sign. I-check niyo muna yung OP lab niya. Pakicheck yung OP lab niya. Opo, Doc. Sa tingin mo, mahihintay pa ba niya yung anti-contamination suit? Hindi pa ako nakakasiguro. Baka kailangan ko munang makita. Sabihan mo ako pag malalagay na siya sa critical na kondisyon. Maliwanag? Opo, Master Kim. Nurse, pakibigyan siya ng tramadol. 1 ampule via IV. Yes, Doc. Dr. Kang! Naggugulat ka ba? May acute appendicitis patient sa ER. Maganda ka para sa surgery niya. Sorry, pero tapos na ang shift ko. Lalala yun pag di siya naoperahan kaagad. Mas mabuting gawin na kaagad habang maaga pa. Alam mo naman kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Bakit ko naman na-operahan siya ng isang taong posibleng may MERS? Di nakakahawa dahil hindi pa tapos ang incubation period. Walang tsansang mahawa ka ng MERS sa kanya. Mas ayoko pa rin. Hindi ko gustong gawin ang operasyon. Ano ba? Teka lang! Tao rin ang mga doktor. Nagkakasakit din tayo. At pwede rin tayo magkaroon ng sakit na yon. Kung mamalasin, pwede rin natin ikamatay yun, hindi ba? Karapatan kong protektahan ang sarili kong buhay. Alam mo yun. Tama. Walang dudang tama ka sa lahat ng sinabi mo. Kaya maganda ka ng buwisit ka! Ay! Nakakainis! Bigyan mo muna ako ng protection suit! Master Kim! Master Kim! O bakit? Ano pa meron? Si Dr. Kang Dongju. Dr. Kang, ayos ka lang ba? Huwag kayong mag-alala. Okay lang ako. Magpahinga ka muna. Hindi ka pwedeng magpatuloy ng ganyan ka. Kaya ko pa, nurse. Kang Dongju! Kang Dongju! Huwag po, Master Kim. Huwag po kayo papasok dyan. Dr. Kang, gumising po kayo, Dr. Kang. Dr. Kang! O, hello. Master Kim, nawala ng malay si Dr. Kang. Mahinang pulso niya. Nilalagnat siya. Anong gagawin namin? Sabihin mo sa amin ang gagawin. Mas mabuting ihigaan niyo muna siya sa kama. I-check niyo yung vital signs niya. Nurse O, tatawagan ko ulit kayo mamaya. Ihigahan natin siya sa kama. Opo, Nurse. Sabi ko na nga ba, may isa sa atin na mamamatay dahil sa kanya. Mr. Gu, pahingi ng mga N95 mask at gowns. Papasok ako sa ER. Ha? Anong sinabi mo? Nawala ng malay si Dongju? Oo. Mukhang hindi rin magandang lagay niya. Kung ganon, sino ang doktor sa ER ngayon? Hindi ko alam. Wala siguro. Hindi pwede yun. Ibig mong sabihin walang doktor sa ER?
paano si Dongju? Sinong titingin sa kalagayan niya? Kaya mo yan, Dr. Kang. Dr. Kang. Dr. Kang. Hindi magandang vital signs niya, Nurse O. Dr. Kang. Hindi mo pwedeng gawin yan. President Yu, ayoko ng pagtalunan pa natin to. Wala na akong natitirang oras. Sa'yo umaasa ang buong ospital, Master Kim. Hindi ka pwedeng magpadala sa emosyon mo at pumasok ka sa ER. Pakiusap. Anong balita sa Public Health Center? Yung staff natin, papunta na po sila dun ngayon. Dr. Song, gawin mo yung operasyon pagdating ng staff natin. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ko gagawin yung operasyon. Sarili mo lang talagang iniisip mo. Doktor ka pa rin ba matatawag? Sa sobrang pagod ng doktor natin sa loob ng ER, nawala na siya ng malay. Paano mo nagagawang sabihin niya, ha? Ay, isipin mo mabuti, Master Kim. Nakaschedule kang operan si Chairman Shin. Alam mong sinasabi nila sa ganitong sitwasyon? Hindi mahalaga kung sinong unang dumating, kundi kung sinong dapat unahin. Sa ngayon, ang prioridad natin, hindi si Chairman Shin, kundi yung mga nasa loob. Yun ang dapat gawin. Hindi kayo papasok, Master Kim. Ako ang papasok sa ER. Please, hayaan niyo ko. Dr. Yun Sojong. Sinabi ko na, di ba? Manatili lang kayo sa pwesto. Sige, bumalik ka na doon. Nakipagpalit na po ako ng pwesto, Master Kim. Ako po si Dr. Do Inbom. Ako nang mag-aalaga sa inyo ngayon. Hindi na po si Dr. Yun Sojung. Ano? Bakit mo ginawa yun? Sino nagsabing pwede mo yung gawin? Senior pa kita? Emergency medicine specialist ang kailangan sa ER, hindi isang surgeon. Alam kong surgeon kayo na may triple board. Hindi kayo ang doktor na kailangan dyan sa loob ng ER. Kundi ako. Kapag nakumpirmang may MERS sa mga pasyente sa loob ng ER, mapipilitan akong tanggalin ka sa operasyon ni Chairman Shin. Yun ba ang gusto mo mangyari? Opo, naiintindihan ko. Kaya naman, hayaan niyo na akong pumasok sa loob. May problema tayo dito sa hospital, Chairman. Kailan mo sasabihin kay Master Kim? Sasabihin ko pagkatapos sa operasyon, wala kang munang babanggitin. Sinong doktor niya? Ang pangalan niya ay Master Kim. Ang buwisit na yun ang doktor niya? Kung alam na alam mo na pala mga gagawin, bakit yung mali pa rin ang pinili mo? Okay lang ako. Isang bagay lang ang gusto kong manggaling sa'yo, Soju. Narinig ko na ang sagot na gusto kong marinig. Ayos na sa akin ang lahat.